Guys, meron po tayong nakita ngayong video mga sangkay tungkol po dito sa anak ni Pangulong Bongbong Marcos, yung bunso. Nag-viral po sa social media. Ano nga ba ito? Yan po ang ating aalamin ngayon at gusto ko pong mag-react mga sangkay. So bakit nga ba nag-viral itong video ng bunsong anak ni Pangulong Bongbong Marcos? Ano ba ang nakita ng netizens? Ngayon, mga sangkay, nakita ko na ang video na to at hindi po natin, kumbaga, panunuorin ng, hindi ko na panood ng buo. No? At gusto kong panuorin po natin ngayon, mga sangkay, ng buong buo para pare-parehas po tayo ng reaksyon. O kumbaga, press ko yung magiging reaction po natin tungkol po dito sa video na ito. Anyway, but before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, 1.5 million subscribers na po tayo. Pangat po tayo ng pangat, guys. Shoutout ka pala sa lahat ng mga nanonood sa atin. No? Nakaraan lamang may nakita pong yung tropa ko mga sangkay sumakay po sa isang Grab. No? Isa pong Grab driver. Tayo po yung pinapanood, mga sangkay, doon sa YouTube. No? Habang siya po ay nagdadrive. So, shoutout po sa mga driver, mga guard, at kung sino-sino pa mga sangkay na kung saan nakikita po ng mga kaibigan ko na pinapanood ako. So, thank you so much, no, sa tiwala. At ngayon, mga sangkay, eto na, pag-usapan po natin ito. Guys, i-subscribe nyo po yung ating YouTube channel, huwag nyo pong kailimutan. Then, click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto ga, mga sangkay. Si Vincent Marcos, tumira daw po sa isang bahay ampunan. Teka lang, akala ko ba mga sangkay, mga spoiled ito mga anak ni PBBM? Akala ko ba mga anak to ng mga bangag? 'Di ba? Sinasabi kasi nila bangag. Pero bakit may mga ganitong klaseng eksena yung mga anak ni PBBM? 'Di ba? Ngayon viral ito, mga sangkay. Panoorin po natin itong video. Ano ang ginagawa sa ganitong lugar ng masasabi nating maayos naman ang buhay at mula sa makapangyarihang pamilya sa bansa? Diba? Ito ang larawan ng bunsong anak ni Pangulong Bongbong Marcos na si Vinny sa isang bahay ampunan sa Bacolod City na kilalang silungan ng mga batang inabuso, minaltrato at inabandona. Bakit siya nakikisalamuha sa mga musmos na biktima ng karahasan at mga anak ng kahirapan? Grabe, no? Diyan po siya tumira, mga sangkay. Ngayon, nung napanood ko to, nung nakita ko to, mga sangkay, title pa lang, tumira sa bahay ampunan. Teka, bakit ginawa niyang tumira? Parang na-curious ako, mga sangkay. Bakit? Okay naman yung buhay nila. 'Di ba? Mayaman. Kasi pag sinabi Marcos, mayaman po talaga yan. Pero bakit kinailangan ni Vincent Marcos, bunsong anak ni PBBM, tumira doon, mga sangkay? Ano ba ang purpose? Balitaan namin yung ginawa ninyo ng magkakapatid na isang buwan talaga kayo tumira dito, nagtrabaho, kinain yung mga pagkain din nila. Okay. So, hindi lang pala si Vincent. Pati pala si Sandro Marcos at saka yung isa, yung pangalawa na anak ni PBBM. 'Di ba? Tapos itong si Vincent. What was that like? Okay naman, like back then, so wala pa ito, di ba? Like, and then back then, yan lang yung main area lang before. So it was just seeing where you can help. Yeah, I remember the biggest project before was making the gutter here, this one. Yun ang tinrabaho niyo. Yeah, and then also, but like, teaching the kids, like, dance program, like, yeah, it was actually fun. Imersyon ang dahilan kung bakit napadpad si Vinny sa lugar na ito. Dahil munting hiling daw ito ng kanyang ina, ang ngayoy unang ginang Lisa Marcos. Para maranasan niya ang mamuhay kapiling ng mga batang kapuspalad at Okay. pinabayaan ng kanilang mga pamilya. Okay. So, taliwas ito, mga sangkay, sa kwento-kwento ng iba, na itong si Liza Marcos ay parang ginagawang spoiled yung mga anak. Taliwas po sa storya nila. Kasi, dito, ang lumalabas, si mami nila, yung mama nila, si Liza, ang nagpadala kay La Vincent at ng dalawa pa niyang kapatid para tumira sa bahay ampunan para maranasan din po nila, mga sangkay, yung buhay na kagaya po nito mga kababayan po natin, mga sangkay, mga bata na
naabandona na po ng kanilang mga magulang, hindi mahanap yung kanilang mga magulang. Kumbaga, maintindihan po nila mga sangkay yung situation. Nang sa ganun, ang tingin ko dito para po, kumbaga, to remind everyone or to remind them na kailangan magkaroon po tayo ng puso o sila ng puso sa mga bata o mga kababayan po natin na hindi man po kapantay nila mga sangkay pero kaya po nilang yumuko. 'Di ba? Ito po yung nakikita ko po mga sangkay na pinaka-lesson na gustong iparanas o ipakita ni Liza Marcos sa kanyang mga anak. Gusto kasi ng kanilang nanay, Lisa Marcos, na bukod sa malaman nila ang kwento ng mga batang ito, ay personal daw dapat nilang maranasan ang pamumuhay sa loob ng isang bahay ampunan. Ayun. Dahil sa pakikisalamuha sa mga kaawa-awang mga paslit, ngayon ay mas pinapahalagahan na ni Vinny ang mga bagay na mayroon siya. Isa na rin siya sa mga taong handang itaguyod at ilaban ang karapatan ng mga batang Pilipino. If you look at all the kids naman talaga here, you can tell that, they want comfort, right? Because they really grab onto you, eh. They really want you to be there, and you can tell, they've had a hard life, but by the end of it, they come out okay. There's one kid who's now college, when I talked to him before, super quiet, abused, but then after just 2 years lang, already on the way to college, he's a programmer now. Grabe, no? Gumanda yung buhay, mga sangkay, sa loob ng bahay ampunan. So, ito po ngayon ay naiintindihan na nila. At ang sa tingin ko dito, mga sangkay, hindi po napalaki sila Sandro Marcos, yung isa pa niyang kapatid, tapos itong si Vincent, na spoiled brat. Sila po ay disiplinadong napalaki ng kanilang magulang, PBBM, at saka nitong si Liza Marcos. 'Di ba? Kasi hindi po sila yung iba diyan, 'di ba? Makikita niyo po sa mga larawan, mga anak ng politiko, may hawak na sigarilyo, may hawak na inumin, may babae at kung ano-ano pa mga sangkay. Pero sila, talagang tinuruan sila na kahit sila ay mayaman, sa kabila po ng kasaganahan sa buhay, kailangan mo may matutunan. Ito yung buhay ng mga nasa bahay ampunan, kailangan yung maranasan kung ano ang kanilang ginagawa. Biruin nyo, 1 buwan silang tumira doon. Isipin nyo, may mga magulang pa lang. May mga magulang pa pala talagang ganyan, no? Mga sangkay. Akala ko kasi, dati, akala po natin, ako personally, nung nakita ko na po itong video, back in my mind, parang naisip ko lang, akala ko sa pelikula lang to nangyayari. Yung anak ng mayaman, papadala sa ganitong lugar para maranasan niya yung hirap. Pero totoo pala talagang nangyayari, no? Ito, mga anak ni BBM. Yeah, that's why I'm so proud of him. Mahigit sa 100 bata na ang nakatira ngayon sa Kalipay. Kaya marami na rin ang tulad ni Vinny Marcos at pamilya ng Pangulo ang nagpapaabot ng kanilang tulong sa Kalipay. Sa aming pagbisita, instant ang milyong-milyong Andiyan pa si Chubby Chingson. pisong donasyon na galing sa mga taong tulad ng mga negosyanteng si Manong Chavit Singson at Kevin Tan ng Mega World. Grabe. Tulad ng ginagawa ng Kalipay at ng kanilang mga taga-suporta, darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang maiiwanan, maaabuso Grabe, at no? masisira ang buhay. Naalala ko dati, guys, panahon po ni Ferdinand E. Marcos, ito po yung kanilang pinagmamalaki ito ng mga matatanda Kasi at that time daw po, mga sangkay, yung mga matatanda, hindi daw po talaga napabayaan. Totoo yun, hindi daw po talaga sila napabayaan mga sangkay ng mga Marcos. Meron po silang parang, alam niyo yun, yung parang bahay ampunan, pero yun po ay para sa mga matatanda. Kung gusto nila na gobyerno na yung gumalaw para sa kanila, doon na po sila titira. Ngayon, wala na po ata yan Pero during the time of Ferdinand E. Marcos, alagang-alaga daw po talaga. Tapos, nakikita nyo ngayon mga sangkay, yung goal ni PBBM na mawala po yung squatter. Kaya ang dami po mga pabahay ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diyos mio marimar. First time po natin nakakita ng ganung klase mga pabahay ng mga dekalidad. Ang goal niya talaga, lahat ng mga Pilipino maranasan yung buhay ng mga mayayaman. Kaya yung mga pabahay ni PBBM, parang mga condo style, di ba? Mga sangkay. Pangmayaman po talaga. Mayroong swimming pool, mayroong clubhouse, mayroong pong basketball court, may park. Ganyan po kaganda.
So, dito natin mapapansin, mga sangkay, kumbaga makikita po natin sa mga Marcos, yung puso nila para sa mga Pilipino, ha. Ngayon, ito, isa sa mga statement ni Vincent, itong bunsong anak nila PBBM. He said to me was never hate anyone. Even if they've crossed you, talk bad about you, criticize, never hate. Just keep moving forward by doing the best you can. Grabe, no? Naturuan talaga sila na maayos. You've always led by example and are always such a great person to be around. You're always so nice to everyone around you and always humble even if you're smart. My favorite Grabe, no? Ganyan pong klaseng pagpapalaki ang ginawa nila PBBM sa kanilang mga anak. Kaya pala, mga sangkay, akala ko sa pelikula lang to nangyayari. Pati ba nasa totoong buhay? Anyway, guys, ano po ang inyong komento? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.